Hi everyone! Welcome to my channel at ngayon, titingnan natin ang isa pang kakilakilabot na kaso. Ang tahimik at walang emosyon na linti ng security camera ay nakatutok sa lapi ng isang high-end na residential building sa Playa Grande. Ang kuha ay medyo malabo na black and white na may oras na kumikislap sa sulok ng screen. August 31, 2024. Tahimik pa ang lungsod. Pero para sa mga taong sangkot sa pangyayaring ito, malayo pa ang gabi sa pagtatapos. 4:32 AM, lumalabas sa kamera ang dalawang babae. Si Marcely Marlene Delfino Pareto, ang may-ari ng apartment sa ika-4 na palapag, at si Rafaela Custody Silva, asawa ng kapatid ni Marcely. Pumarada sila sa garahe, bumaba ng sasakyan at naglakad papunta sa elevator. Wala namang halatang pag-aalala sa kanilang kilos. Tanging pagod matapos ang isang mahabang gabi. Nagsara ang elevator at umakyat patungo sa apartment na kalaunan ay magiging sentro ng isang mabigat na pangyayari. Lumipas ang mahigit isang oras na puno ng katahimikan. Parang magiging payapa na ang pagtatapos ng gabi. Pero bandang 5:40 AM, muling na-activate ang sensor ng kamera. Nakuhanan si Rafaela na lumalabas mag-isa sa apartment. Sumakay siya ng elevator. Kalmado ang itsura, bumaba sa garahe, pumasok sa kotse at umalis. Eksaktong 13 segundo matapos umalis ang sasakyan ni Rafaela, may isa pang kotse na dumating sa gate. 5:40 AM, dalawang lalaki ang sumakay ng elevator. Si Igor Pareto, 27 years old, at si Mario Vitorino. Hawak ni Igor ang kanyang telepono at tila may sinasabi kay Mario habang nasa loob ng elevator. Pagbukas ng ika-4 na palapag, dumiretso sila sa apartment ni Marcely. Kapag pinagsama ang oras ng video, malinaw ang sitwasyon. Halos nagsalubong lang sa pasukan ng building ang mag-asawang Igor at Rafaela. Ilang segundo lang ang pagitan. Makaraan ng 20 minutes, bumukas ang pinto ng apartment. Mabilis na tumakbo sina Mario at Marcely palabas ng koridor. Hindi sila gumamit ng elevator. Dumiretso sila sa hagdanan, lumabas papuntang garahe, sumakay sa kotse ni Mario at umalis. Naiwan si Igor sa loob ng apartment. Pagkalipas ng ilang sandali, matapos umalis sina Mario Vitorino at Marcely Pareto, muling tumahimik ang ika-4 na palapag. Ngunit ang ilang kakaibang ingay na narinig kanina ay nagdulot ng pag-aalala sa ibang residente. Pagsapit ng madaling araw ng Sabado, August 31, 2024, nagpasya ang building manager na tawagan ng mga otoridad dahil walang sumasagot mula sa loob ng unit. Dumating ang mga pulis at ilang ulit na nag-doorbell ngunit walang tugon. Tinawag nila ang isang locksmith upang buksan ang pinto. Pagbukas ng pinto, agad nilang napagtanto na may nangyaring seryosong insidente sa loob. Napansin nila ang malalaking madidilim na marka sa sahig ng koridor. Ang bakas ay nagpatuloy mula kusina papunta sa sala at dining area bago humantong sa pintuan ng kwarto. Magulo ang buong apartment. Nagkalat ang mga gamit at halatang may kaguluhan na naganap. Pagpasok nila sa kwarto, natagpuan nila ang katawan ni Igor Pareto, 27 years old. Ang nakita nila ay isang sitwasyong hindi pangkaraniwan. Isang malaking cabinet na salamin ang direktang nakatabon sa kanya. Basag ang mga salamin at nagkalat ang maliliit na piraso sa sahig at sa ibabaw ng katawan ni Igor. Nahalo ito sa mga marka ng dugo na nagdulot ng isang magulong tanawin. Ang gamit na ginamit sa pag-atake ay hindi natagpuan malapit sa biktima, kundi sa banyo, isang ordinaryong kutsilyo mula sa kusina na may natuyong bakas ng dugo. Natukoy ng mga investigador ang isang mahalagang detalye. Ang kutsilyo ay kinuha mula sa isang drawer sa kusina na nakabukas pa ng kaunti. Ibig sabihin, mabilis itong hinukot, marahil dala ng matinding emosyon o tensyon. Sa ulat ng pagsusuri, lumabas ang sukdulang bigat ng naging insidente. Si Igor Pareto ay nagtamo ng humigit kumulang 40 sukat. Hindi magkakasunod ang mga tama, ngunit malalakas, marami sa dibdib, ulo at likuran. May mga pasarin sa kanyang katawan. Palatandaan na nakaranas siya ng matinding pananakit bago ang kanyang pagkamatay. Sa pagbalik-aral ng forensic report, isang numero ang pinaka nagpabago sa kabuuang pagtingin sa kaso, 40 na sukat. Hindi na ito mukhang simpleng alitan.
malinaw na may personal na pinaghuhugutan. Ang ganitong uri ng paulit-ulit na pananakit ay tinatawag ng mga investigador na overkill. Kapag patuloy pang bumabanat ang umaatake, kahit hindi na nakakapanlaban ng biktima. Para sa mga pulis, yon ang unang malaking pahiwatig. Hindi ito random. Kailangang silipin ang mga taong pinakamalapit sa kanya. Para talagang maunawaan ang lawak ng pangyayari, kailangang bumalik sa mga naganap ilang oras bago umangat ang elevator sa ika-4 na palapag. Biyernes ng gabi, August 30. Wala namang kakaiba. Si Igor Pareto at si Mario Vitorino de Silvanito ay nasa isang malaking selebrasyon ng pamilya na inihanda ng isa sa mga kapatid ni Igor. Tauna nila itong ginagawa at bihira silang hindi dumalo. May dagdag pang saya noong gabing yon. Nanalong muli ang paborito nilang kupunan sa soccer. Masaya ang lahat, umiinom at nagkukwentuhan para bang kahit sandali naisantabi ang lahat ng personal na problema. Pagsapit ng hating gabi, nang magsimula ng magsiuwian ng lahat, balak ni Igor mag-book ng ride at umuwi sa bahay ng kanyang ina, kung saan pansamantala siyang tumutuloy matapos ang isang hidwaan nilang mag-asawa. Ngunit nagpumilit si Mario na siya na ang maghatid kay Igor. Sa unang tingin, isa lang itong simpleng pakikisama. Pero yun na pala ang magiging simula ng pagbabago sa buong kwento. Habang nasa biyahe sa loob ng sasakyan, kung saan wala kang matatakbuhan mula sa isang usapan, biglang nagsimula ang tensyon. Habang nagmamaneho si Mario, nakakonek ang kanyang telepono sa Bluetooth system ng kotse. Maya-maya naputol ang musika dahil may tawag na pumasok. At ang pangalang lumitaw sa screen ay nagpahinto kay Igor, Rafaela. Para kay Igor, parang sampal yun sa dibdib. Bakit tatawag ang kanyang asawa sa kanyang pinakamatalik na kaibigan? Na asawa rin ng kanyang kapatid alas 3 ng umaga. Una, nanahimik siya. Sinusubukang intindihin, pero mabilis na napalitan ang katahimikan ng galit. Humingi siya ng paliwanag. Si Mario naman halatang nabigla ay pilit iniiwasan ng tanong. Nahihirapan si Mario magpaliwanag. Pilit niyang ginagawa na tila walang mali siya ang pagtawag ni Rafaela, ngunit hindi niya sinagot ang tawag. Si Igor, na unti-unting napupuno ng kapa at masamang kutob, agad na tumawag at nag-text kay Rafaela. Humihingi ng paliwanag, ngunit hindi siya sinagot. Dala ng takot at pagkalito, binuksan ni Igor ang kanilang family location sharing app. At doon siya parang tinamaan sa dibdib. Wala sa bahay si Rafaela, wala rin siya sa bahay ng mga magulang. Ang lokasyon ng kanyang telepono ay nasa apartment ng kapatid ni Igor, kay Marceli. At heto ang nakakailang tanong. Kung hindi tumawag si Rafaela, sa mismong sandaling nakakonek ang telepono ni Mario sa speaker ng kotse, malalaman kaya ni Igor ang totoo? O itinakdang mangyari ito at napaaga lang ang paghahayag? Sa isang iglap, ang simpleng pagsabay ng kaibigan ay naging matinding komprontasyon. Si Igor, na nilalamon ng pagsiselos at pakiramdam ng dobleng pagtataksil, inutusan si Mario na bumalik. Dapat daw silang dumiretso sa apartment, kung saan mismong nagpiping ang GPS. Hindi lang para humingi ng paliwanag, para siyang papasok sa sarili niyang kapalaran. Samantala si Mario, na napagtantong malapit nang sumabog ang sekreto, nakapagpadala pa ng mabilis na babala kay Rafaela. At doon nagsimula ang sunod-sunod na trahedya. Upang maunawaan kung paano umabot sa ganito, kailangang ilahad ang masalimuot na ugnayan sa loob ng isang grupo ng taong labis na magkakakilala. Sa gitna nito ay si Igor Pareto, 27 years old. Isang matagumpay na negosyante at may-ari ng car dealership sa Playa Grande. Sa paningin ng iba, matatag ang kanyang buhay. Ngunit sa loob ng kanilang maliit na ugnayan, magkadugtong ang mga relasyon, pamilya at negosyo. Ang pangalawang mahalagang tauhan, si Mario Vitorino. Hindi lang siya matalik na kaibigan ni Igor. Siya rin ay asawa ng kapatid ni Igor na si Marceli. Kaya bayaw niya. Magka-business din sila, co-owners sa isang motorcycle shop. Naroon naman si Rafaela Custa, asawa ni Igor at ina ng kanilang anak. At si Marceli Pareto, kapatid ni Igor at asawa ni Mario. 4 na tao, 2 magkapamilya, 2 mag-asawa sa isang close circle. Pero sa likod ng larawan ng tagumpay, may unti-unting nabubuong problema.
Ang pagsasama ni Igor at Rafaela ay matagal nang naaapektuhan ng selos at problema sa pag-inom. Naghiwalay pa sila ng panandalian noong Hulyo. At narito ang masakit na bahagi. Si Igor ay nagsisikap magpako. Isang buwan bago ang insidente, tumigil siya sa pag-inom, nag-ehersisyo, pumayat. Lahat upang ayusin ang sarili para sa kanilang relasyon. Kasabay nito, ang marriage ni na Marceli at Mario ay unti-unti ring bumabagsak. Hiwalay na silang naninirahan. Sa gabi ng pangyayari, ang dalawang sirang pamilya ay parang nagiging isang baril na puno ng tensyon. At ang nagtulak ng gatilyo ay isang lihim na relasyon na lumampas sa lahat ng hangganan. Lumabas na may namamagitan kina Mario at Rafaela. At heto ang pinakamasakit, nawala si Igor sa mismong panahon na sinusubukan niyang ayusin ang buhay niya. Kaya ang kanyang pagkawala ay lalo pang nagmumukhang walang saysay, isang taong siningit sa gitna ng pera, emosyon at ang mga sekretong nagbanggaan. Sa huli, si Igor ang naging taong hindi nakasama sa equation. Balikan natin ang umaga ng August 31. Ang mga sumunod na pangyayari ay nakapanlalamig, hindi dahil sa mismong ginawa, kundi dahil sa kung gaano sila kalmado at sistematiko matapos ang insidente. Nagkita sina Mario, Rafaela at Marceli sa isang gasolinahan. Ayon kay Rafaela, doon niya raw unang nalaman ang nangyari sa kanyang asawa. Ngunit sa halip na tumawag ng tulong, sumama siya sa dalawang taong may direktang kinalaman sa trahedya. Tumungo silang tatlo patungong Rio Claro. Sa daan, huminto si Rafaela sa isang tindahan upang bumili ng bagong damit para kay Mario. Dahil ang suot nito ay puno ng dugo ni Igor. Sa isang hotel, naligo si Mario at naglinis ng sarili. Tinatanggal ang anumang ebidensya. Pagkatapos nito, naghiwa-hiwalay sila. Umuwi si Marceli na parang walang alam, habang ang dalawang mag-asawa ay nagpatuloy sa pagtakas. Ang pinaka nakakabagabag sa lahat, wala ni isa sa kanila ang nagtangkang humingi ng tulong para kay Igor. Walang tawag o walang mensahe, wala. Isang uri ng kawalang pakialam na talagang nakakabigla. Kalaunan natagpuan ng pulisya ang kotse ni Mario na iniwan malapit sa isang post office. May bakas ng dugo sa gear shift at upuan. Sa pagmamadali niyang tumakas, nag-iwan siya ng malinaw na mga ebidensya. Habang kumakalat ang balita tungkol sa pagtakas ng sospek, agad naglabas ng arrest warrant ang korte. Ang dalawang babae ang unang nagbago ng isip. September 6, kusang loob na sumuko sina Rafaela at Marceli. Marahil umaasa sa mas magaan na parusa sa kanilang kaso. Si Mario, na pinaniniwala ang pangunahing responsable, ang pinakahuling natagpuan, at ang pagkakadakip sa kanya ay dahil sa isang swerte. Isang kapatid ni Igor ang nakatanggap ng anonymous call. Ibinigay ng tumawag ang eksaktong lokasyon. Si Mario ay nagtatago halos 185 miles mula sa pinangyarihan, sa lungsod ng Itenia, sa bahay ng tiyuhin ni Rafaela. Ang detalyeng yon ay nagpapahiwatig ng matindi. Hindi mukhang biktima si Rafaela na natatakot. Mukha siyang aktibong tumutulong kay Mario na umiwas sa batas gamit ang koneksyon ng kanyang pamilya. Matapos ang isang tactical raid, nadakip si Mario at nang makulong silang tatlo, lahat ng pagkakaibigan at loyalty ay naglaho. Nagsimula ang sisihan. Bawat isa ay nagtuturo ng iba para iligtas ang sarili. Sa investigasyon, gumamit si Rafaela Costa de Silva ng agresibong depensa. Inilarawan niya si Igor bilang mapagkontrol at delikadong asawa. Sinabi niyang umalis siya ng apartment bago dumating si Igor dahil natatakot siya. Inamin niya ang relasyon nila ni Mario, pero mariin niyang itinanggi na may kinalaman siya sa krimen. Ayon sa kanya, nakatanggap siya ng text mula kay Mario habang nagmamaneho. Sinabi raw nito na naipatulog na niya si Igor at huwag na itong bumalik. Ipinilit niyang ang pagbili ng damit, ang pagpunta sa hotel, at ang pagtakas ay dahil sa shock at takot, at wala siyang matinong pag-iisip noon. Ngunit kapag sinuri ang mga ginawa niya, mahirap itong tugma sa isang taong litong-lito at walang kontrol. Ang mga kilos niya, mula sa pagtulong sa paglilinis hanggang sa pagtatako, ay magkasunod, organisado at pinaghandaang mabuti. Pagkatapos ay naroon si Marceli Marlene Delfino Pareto, kapatid mismo ni Igor. Ang kanyang depensa ang pinakamatigas at malamig. Sinabi niya sa mga investigador
na sa oras ng insidente tulog siya. Malakas daw ang ininom niya at nakagamit pa siya ng mga ipinagbabawal na substance, kaya halos wala siyang maalala. Inamin niya ang isang sensitibong detalye. Isang detalye na halos bumaligtad sa buong kwento. Inamin niya na naging intimate sila ni Rafaela bago pa dumating ang mga lalaki. Ayon sa version niya, umalis si Rafaela makalipas ng ilang sandali at siya naman ay pumasok sa isa pang kwarto. Isang walk-in closet na ginawa niyang dressing area at doon daw siya nawalan ng malay. Sabi niya, nang biglang pumasok sina Igor at Mario sa apartment, mahina niyang narinig ang mga boses. Parang may gulo, may argumento. Pero hindi niya raw ito pinansin. Para sa kanya, parang normal na lasing ang pag-aaway lang ng mga lalaki. Hindi niya pinagbuksan ng dalawa. Alam daw ni Mario ang digital code ng pinto. Kaya ito mismo ang pumasok sa loob. Lumabas lang daw siya mula sa closet nang tuluyan ng tumahimik ang paligid. At doon niya nakita ang eksena. Ang kapatid niyang si Igor, nakahandusi sa sahig, wala ng buhay, naliligo sa sarili nitong buko. Pero may isang tanong na hindi kayang sagutin ng kahit anong palusot. Kung wala talaga siyang kinalaman, kung natutulog lang siya, bakit siya tumakas kasama mismo ng lalaking pinaghihinalaang pumatay sa kapatid niya? Bakit hindi siya tumawag ng tulong? Bakit hindi niya sinubukang iligtas ang sarili niyang kapatid? Ang depensa niya ay nakatayo sa iisang linya. Wala akong narinig, wala akong nakita, wala akong alam. Pero iba ang sinasabi ng surveillance footage. Malinaw, tumakbo siyang palabas ng building katabi ni Mario. Hindi bilang inosenteng saksi, kundi bilang kasama sa pangyayari. Habang si Mario Victorino de Silva naman, nang makita niyang hindi na niya may kakaila, ang ebidensyang siya ang may hawak ng kutsilyo, lumipat siya sa klasikong depensa, ang self-defense. Ayon sa kwento niya, hindi niya raw sinadya. Napilitan lang siyang lumapan dahil nagalit to si Igor nang madiskubre ang relasyon niya sa asawa nito. Sa bersyon ni Mario, binasag ni Igor ang salamin, kinuha ang malaking piraso nito at tinangkang saktan siya. Dahil dito, sabi niya, napilitan siyang gumanti at nakipagpuno. Sa gitna raw ng laban, nahawakan niya ang kutsilyo at nagawa niya ang nagawa dahil takot daw siya para sa sariling buhay. Para suportahan ang bersyon niya, naglabas sa mga abogado niya ng mga larawan, mga pasa, gasgas at pamamaga sa mukha at braso ni Mario. Patunay daw yun na inalipusta siya ni Igor. Pero hindi naniwala ang mga investigator at prosecutors. At bakit? Una, kinuha na ng mga litrato 15 araw matapos ang krimen sa panahon na tumatakas si Mario. Walang paraan para malaman kung kailan at saan niya nakuha ang mga sukat. Pwedeng nangyari sa ibang pagkakataon. Pwedeng siya mismo ang gumawa nito. Pangalawa at pinakamahalaga, ibang kwento ang ikinuwento ng katawan ni Igor. Mahigit 40 beses siyang sinaksak. Maraming tama sa likod, isang parte ng katawan na hindi mo dapat tinatamaan kung talagang self-defense ang nangyari. At ang pinakamabigat, natuklasan ng forensics na ang mabigat na mirrored wardrobe ay bumagsak sa ibabaw ni Igor, na tila parang itinulak o isinampal siya rito habang binubugbog. Hindi ito tugma sa pilit na sinasabing nagwawala si Igor at siya ang nakatumba ng cabinet. Habang abala ang mga sospek sa paglikha ng kani-kanilang bersyon ng katotohanan, bawat isa sinusubukang palabasing sila ang tunay na biktima. Ang mga forensic experts at mga detective ay tahimik na bumubuo ng bundok ng ebidensya. At sa huli, hindi emosyon, hindi luha, hindi kwento ang nagpasuko sa kanila, kundi ang digital footprints nila. Ang hindi nagsisinungaling, hindi nagtatago at hindi nadadala sa drama nila. Ang mga pulis ay ipinakita ang mga detalyadong mga report sa korte. Isang ulat na parang kutsilyong dahan-dahang umuukit sa mga kasinungalingan ng mga suspect. Nakabata ito sa mga na-recover na data mula sa kanilang mga cellphone, kasama ang mga na-restore na mga message threads. At ang mga mensaheng yun, sila mismo ang sumira sa sarili nilang depensa. Sa pagitan ni Rafaela at Mario, natuklasan ng mga investigador ang palitan ng mensahe ilang oras bago ang krimen. Mga mensaheng puno ng pananabik, plano at pagdiriwang. Magkasama raw silang magpapalipas ng gabi, magkasama sa araw na mamamatay si Igor. Pero hindi yun ang pinakamatindi. Ginamit ng San Paulo District Attorney's Office
ang mga mensaheng yon para maghain ng formal na kasong conspiracy. Dalawa ang motibo. Una, romantiko, hadlang si Igor. Siya ang nakaharang sa pagitan nila. Ikalawa, kasakiman, at ayon sa mga prosecutors, ito ang mas mabigat. Kung mawala si Igor, si Mario bilang business partner, magiging nag-iisang may-ari ng kanilang motorcycle dealership. Si Rafaela, bilang legal na asawa at ina ng kanilang anak, magmamana ng malaking bahagi ng ari-arian at makukontrol ang mga asset ni Igor. At si Marcile, kahit hindi direktang kasama, makikinabang din sa pagbabago ng daloy ng pera ng pamilya. Ang cell tower data mismo ang nag-confirm ng nakakapanlamig na impormasyon, hindi magulo, hindi biglaan ang pagtakas ni Rafaela. Coordinated ito. Ang kilos niya halos sabay at tugma sa galaw ni Mario, parang dalawang taong sumusunod sa iisang plano. At dumating pa ang isang nakakasirang ebidensya, ang technical audit ng digital lock sa apartment ni Marcile. Sinabi ni Marcile na si Mario raw ang pumasok mag-isa. Ginamit ang code na alam niya noon pa. Pero ang digital record, ibang-iba ang kwento. Ayon sa lock, ang pinto ay binubuksan mula sa loob. At nung lumabas ang resultang ito, lahat ay nag-iba. Ibig sabihin hindi natutulog si Marcile. Hindi siya nakulat. Hinihintay niya sila at siya mismo ang nagbukas ng pinto para sa kapatid niyang si Igor at sa lalaking papatay sa kanya. Dinurog din ng mga prosecutors ang self-defense claim ni Mario gamit ang isang payak pero napakabigat na katotohanan. Ayon sa forensic analysis, bumagsak ang malaking mirrored wardrobe sa katawan ni Igor at doon siya naipit. Kung naipit siya, hindi siya pwedeng umatake. Hindi siya pwedeng sumugod na may hawak na bubog. Hindi siya banta. Ibig sabihin, nang tinamaan siya ng mga huling saksak, wala na siyang kalaban-laban. At sa puntong yun, nagbago ang buong naratibo. Ito'y hindi away, ito'y hindi aksidente. Ito'y hindi desperadong pagtatanggol sa sarili. Ito ay isang execution, isang pagpatay na pinagplanuhan, pinanday ng kasakiman at pinalakas ng bawal na pagnanasa. At nang buuin ng mga investigador ang timeline, minuto por minuto. Parang eksena na mula sa isang horror movie ang lumitaw. 5:44 AM, lumabas sina Igor at Mario mula sa elevator. Si Marcile, gising, alerto at naghihintay. Siya ang nagbukas ng pinto mula sa loob. Walang sigawan, walang rambulan sa hallway. Si Igor ay nilinlang o itinulak papasok, patungo sa pinakaliblib na kwarto. At doon natapos ang lahat. Ito'y hindi laban, ito'y hindi patas na harapan, ito ay pagpatay. Ang sinyalis ng gulo, ang estado ng kwarto, lahat yon sumisigaw ng iisang katotohanan. Isang mabangis o lang-awang pambubugbog ang naganap. Si Igor ay pinatumba. Ibinagsak ng paulit-ulit hanggang mawalan ng lakas. At sa gitna ng kaguluhan, ang mabigat na mirrored wardrobe, ibinagsak sa ibabaw niya. Hindi ito aksidente. Ito ay taktika upang siguraduhin na hindi siya makatayo. Hindi makatakbo, hindi makalaban. Ang mga bubog na tumarak sa kanyang balat, simula pa lang yun. Habang si Igor malamang hilo at naguguluhan, ay pilit na sinusubukang umahon mula sa nakabagsak na kabinet. Si Mario ay kumilos na parang may sinusunod na script. Lumabas siya ng kwarto, tumawid ng apartment, diretso sa kusina, hindi upang tumakas kundi upang matapos ang sinimulan. Hindi siya tumingin kung ano ang pinakamalapit. Alam niya ang pupuntahan. Binuksan niya ang isang drawer. Doon, mabilis at walang alinlangan, kinuha niya ang matalas na kutsilyong pangkusina. Naiwang nakaawang ang drawer. Isang tahimik pero malakas na bakas ng intensyon. At may hawak ng kutsilyo, bumalik siya sa kwarto. Sa oras na yon, si Marcile naandun pa rin. Hindi siya nakalak sa banyo. Hindi natutulog, naroon siya habang nagkaganap ang lahat. Kung hinarangan niya ang pintuan o nanood lang habang bumagsak ang bawat saksak, walang nakakaalam. Pero isang bagay ang tiyak, hindi niya tinulungan ng sariling kapatid. At ang sumunod, tinawag ito ng forensic experts na overkill. Hindi isang saksak, hindi dalawa, higit sa 40 beses. Tinuhog ang dibdib, tinamaan ng ulo, inundayan ng likod. Mga sugat na malinaw na nagsasabing hindi ito pagtatanggol sa sarili. Ito ay purong puot.
Isang brutal na pagtatangkang burahin ang pagkatao ng isang tao. Doon, sa malamig at madilim na silid, namatay si Igor sa matinding hirap sa kamay ng dalawang taong pinagkakatiwalaan niya ng higit pa kaysa sinuman. Ang kaibigang parang kapatid at ang totoong kapatid na dapat nagprotekta sa kanya. Ang buong reconstruction na ito ay nakakatindig balahibo. Dahil ipinapakita nitong sa huling minuto ni Igor, wala nang kahit anong sangkap ng pagkatao ang natira sa loob ng kwarto. Walang awa, walang pag-aalinlangan, walang pagdadalawang isip. At nang tuluyang tumigil ang paghinga ni Igor, hindi sila natauhan, hindi sila humingi ng saklolo, hindi man lang sila nagpose. Tinawid nila ang katawan niya at nagsimula sa kanilang pagtakbo. Pero noong huling bahagi ng 2025, biglang lumiko ang kaso sa paraang walang nakaisip. Isang desisyon ng korte ang yumanig hindi lang sa pamilya Parete, kundi sa buong bansa. Ang kasong akala ng lahat diretso at malinaw, biglang nabiyak ang linya ng depensa. October 2025, naglabas ang korte ng desisyong nakakukulat. Pinalaya si Rafaela Costa de Silva. Sabi ng hukom, oo, kahina-hinala ang kilos niya, masama ang naging asal, pero kulang ang ebidensya nagpapatunay na nandoon siya sa mismong oras ng pagpatay. Wala raw siyang pisikal na presensya sa apartment nung nangyari ang krimen. Nagngit-ngit ang pamilya Pareto. Agad nag-apila ang mga prosecutors. Hiniling na ibalik si Rafaela sa kustodiya at ituring siyang bahagi ng sabwatan. Para sa dalawa pang natira, mas madilim ang balita. Si Mario Vitorino at Marcelo Pareto ay opisyal nang dadalhin sa trial by jury. Ang mga kasong kinakaharap nila, first-degree intentional homicide na may 3 aggravating factors, malicious motive, banta ng pagkamal ng kapangyarihan at pera, extreme cruelty, higit 40 saksak, victim's inability to defend himself. Inilagay ng prosecution sa sentro ng kaso ang malamig at planadong katotohanan. Ang pamatay ay pinakamalapit sa kaibigan ni Igor, ang nanood ay sariling kapatid. At ayon sa investigasyon, ang nagpasimula ng buong chain of events ay ang mismong asawa niya. Mula sa malayo, tahimik, pero epektibo. At sa oras ng report na ito, hindi pa tapos ang kaso. Si Mario at Marceli ay nakakulong pa rin. Naghihintay ng hatol mula sa jury, isang desisyong maaaring magdala sa kanila ng habang buhay na pagkakabilanggo. Si Rafaela naman pansamantalang malaya, pero ang kalayaan niya ay manipis. Parang pising pwedeng mapigtas sa namang oras. Isang perma lang ng korte, isang bagong desisyon kung saan naghihintay ang dalawa niyang kasama. Pero ang pagpapalaya sa kanya, hindi nagpagaan ng kwento. Sa halip, lalo nitong pinatingkad ang nakakakilabot na realidad. Ang hustisya minsan ay hindi kasing diretso ng moralidad. Ang batas ay malamig at teknikal, pero ang katotohanan, mainit, dumudugo at puno ng sigaw. At kung bakit ang kasong ito ay hindi lang true crime, kundi parang hinugot mula sa isang Greek tragedy, ay dahil sa isang detalyeng halos hindi kayang tanggapin. Dugo ang nagbanggaan. Hindi lamang magkaibigan sina Igor at Marceli. Hindi sila basta magkatrabaho. Magkapatid sila. Lumaki sa iisang tahanan. Nagkasalo ng hapag ng Pasko ng mga sekreto ng dugot apelyedo. At sa isang iglap, ang ugnayan na yon ay naging sandata. At si Igor, literal na ibinigay sa kamatayan ng sariling kapatid na babae. Para sa pamilyang Pareto, hindi ito simpleng krimen. Hindi lang pagpatay, ito ay pagdurog. Sabay ng pagkamatay ng isang anak at pagkawasak ng isa pa. Sa gitna ng bagyong ito, isang boses ang lumutang bilang pinakamatapang. Si Thiago Pareto, kapatid ni Igor, at isang kilalang city council member. Hindi niya tinangkang protektahan ng kapatid. Hindi siya nagkubli ng kahihiyan ng pamilya. Sa harap ng kamera at buong komunidad, tinawag niya si Marceli ng isang salita, halimaw. At may isang video, isang piraso ng alaala na mas masakit kaysa anumang ebidensya sa korte. Sa kaarawan ng anak ni Igor, makikita ang batang lalaki na kangiti, puno ng tuwa. Inihain ang unang hiwa ng cake para sa paborito niyang tita, si Marceli. Ang parihong tita na makalipas ng ilang taon, magbubukas ng pintuan para sa lalaking papatay sa ama ng bata. Hindi yun eksena sa pelikula. Tunay yun at doon talaga gumuho ang puso ng buong sambayanan. Nagbigay rin ng panayam ang ina ni Igor, si Donna Rose. Ayon sa kanya,
Parang pinilas ang kaluluwa niya sa gitna. Sinabi niyang hindi raw niya alam kung paano magmahal muli kapag ang sariling anak ay naging traitor sa dugo. Hindi sila umasa sa pulis lang. Hindi sila umasa sa sistema. Nag-hire sila ng sarili nilang private investigator para mahuli ang mga salarin. Para sa ama ni Igor, para sa kanyang mga kapatid, ang dugo ay nawala ang halaga sa sandaling tinawid ni Marceli ang katawan ng kapatid niya at nagsimulang tumakbo kasama ng salarin. Ang hiling nila ngayon ang pinakamabigat na hatol. Walang awa, walang kapatawaran. Sabi nila, ang isang betrayal na ganito kalalim, hindi ito nasusukat ng oras at hindi tinitimbang ng pagdurusa. Ito ay kasalanang hindi na mapapawi. Maraming salamat po sa panonood. Kung hindi naman po kalabisan, paki-like at subscribe po sa aking channel, and as always, keep safe everyone.